Anak, umahon ka na dyan. Uuwi na tayo. Halika! Bakit? Sumama ka sa amin! Tayo! Anong kailangan niyo Tayo! sa akin? Tayo! Yun ang awa. Saan niyo ako dadalhin? Tayo na! Iwan niyo ako! Malaking pera ito. Maawa kayo! Ayos na, Major! Bakit? Sige! Sige! Maawa kayo! Sige na! Wag! Pinatawag kita dahil sa mga sunod-sunod na kidnapping for ransom na nangyayari dito sa Luzon. Na ang pinakahuli nga ay ang pagkidnap noong linggo kay Monique Cadacol, na anak ng isang katangyan, Ifugao. Ang hinihinging ransom money ay 10 milyon. Ang hideout nila ay nasa isang baryo sa paanan ng isang bundok. Napalapit na sila sa mga taga-baryo dahil binibigyan nila ng proteksyon ang mga mamamayan laban sa mga pirata at masasamang loob. Tinutulungan nila ito sa anumang pangangailangan nila. Kailangan na ng isang military operation laban sa grupong ito para maibalik ang mga hostages sa kanilang magulang. The problem, however, is mahirap lusubin ang hideout nila dahil maraming madadamay na mamamayan. Hindi pwedeng basta pasukin. Kailangan obserbahan munang mabuti ang lugar bago planuhin ang operasyon. Colonel, ano naman ang naisip niyo dapat gawin? Kailangan sigurong mga babae muna dapat pumasok doon at mag-obserba bago tuluyang lusubin. At, Colonel, delikado ang misyong yan. Lalong-lalo na ang mga babae ang involved. Tsak na suicide mission yan. At isa pa ho, saan naman ho tayo magre-recruit ng mga babaeng gagamitin sa misyong yan? Ayos! Marami! Bakit na naman tayo? Ayos! Marami! Dali! Bilisan niyo dyan! Bilis! Dali lang ang pakikinabangan! Dali! Dali! Mabuti ho, dumating kayo. Sino ba mga tao yan? Mga tulisan. Lagi ho kaming ginugulo rito. Mga taong labas. Pabayaan mo, Kapitan. Mula sa araw na ito, kami na mga ngalaga sa mga kabaryo nyo. Salamat ho. Sino ho ba kayo? Tawagin nyo na lang ako, Major. Salamat ho, Major. Tayo na. Major, sandali lang. Bakit nandito ka na naman? Huwag mong pakialaman si Major. Alam niyang ginagawa niya. Mula ngayon, dyan sa itaas na yan, dyan tayo maninirahan. At ang mga tao ngayon ang magbibigay sa atin ng proteksyon. Lalong-lalo na sa mga pulis at militar. At siya rin ang tutulong sa atin para nalalaman natin ating mga galaw. Naintindihan niyo? Tama! Kaya mula ngayon,
aalagaan natin sila. Naintindihan nyo? Tama! Sabi ko sa iyo eh. Tama na yan, tayo na. Sir, ito na pong pinapahanap yung mga babae. Sexy. I can't do it alone. I need you to be the plaything in the storm. Ooh, hush, let you down, let your affection. Hush, let you down, come on, fire. Come on, it's fine. Galing mo talaga sumayaw. Paano? Magkita tayo bukas sa dating lugar. Paano? Tuloy na kami. O sige. Tara. Oh. Hmm. Sa susunod ulit ah. Sige. Uy. Pulis to! Tigil! Illegal possession of firearms. Drug pushing. Abay, grabe mga kaso mo ah. Babae ka pa naman. Alam mo, kung ako sa'yo, kung gusto mong bumaba ang kaso mo, ituro mo na sa amin kung sino nagsusupply sa'yo ng shabu at kung sinong mastermind ng sindikato. Sige! O anak, tama na yan. Ito naman maaga pang pasok mo bukas, mahuhuli ka sa klase. Sandali na lang po to, inay. Matatapos na po. Ah, sige. Larry, baka naman may 50 pesos ka dyan. Pairam naman. Napasubo ako sa barkada eh. Kailangan makabalik ako. Wala na akong pera eh. Yung kinita ko kanina, pinambayad ko sa utang natin sa tindahan at saka pinambili ko ng bigas. Kahit 50 lang. Sabing wala na nga eh. Pambihira ka naman. 50 pesos, pinagdadamutan mo pa ako. Ang hirap naman sa'yo, parang ganun lang kadaling kumita ng pera. Halos magkandakuba na nga ako ng kahanap buhay eh. Tapos parang bariwala lang sa'yong gumastos. Wala ka na nga naitutulong eh. Anong wala na itutulong? Hindi ba nung may trabaho ko, walang iba nagpapasasa kundi kayo mag-ina? Ni hindi marunong gumalang sa akin yung anak mo ah. Ngayon wala na akong trabaho.
Sinusumbatan mo na ako? Paano hindi ka matatanggal sa trabaho? Lagi kang lasing, reklamador pa. Kaya ka lagi napapaaway eh. Tama na, ah. Kung ayaw mo magbigay, wag! Halos wala na nga tayo makain. Uubusin mo pa yung pera sa barkada mo. Ano? Tumahig ka! Masyado ka madagdan! Kaya ka, hayop ka! Binitawan mo ako! Mawa ka sa anak mo! Yan! Please! Tarantado ka, lumalaban ka na, ha? Bata ka pa, lumalaban ka na! Kaya mo ko, ha? Ha? Ano? Hindi mo, Tay! Sige! Tay, tama na mo! Sige, lumabang ka ngayon, ano? Hindi mo, Tay! Ha? Sige! Tay! Masyado kayo! Walang niya ka! Tay! At si Carol Sarmiento naman ho'y nasa ospital. Gwardyado na siya ng mga pulis. Habang pinapagamot ang sugat niya. Hindi ko yata kayang tanggapin yan. Mahal na mahal kita. At hindi ako papayag na iwanan mo ko. I'm sorry, Maribik. Kailangan kalimutan mo na ako. Arman, tinutuo mo ba? Hindi ka ba nagbibiro? Totoo ba ito? Totoong sinasabi ko, Maribik. Kalimutan mo na ako. Habang maaga pa. Lalo ka naman sasaktan kapag nalaman mo sa bandang uli ang ginawa ko. Anong katotohanan na sinasabi mo, Arman? Maribik, I'm sorry. Ikakasal na ako sa ibang babae. Kaya kailangan kalimutan mo na ako. Walang iya ka! Niloko mo lang ako! Niloko mo lang ako! Walang iya! Kahit kailan na hindi kita niloko, Maribik. Mahal kita. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Nagkataon lang na hindi ko maiwasan yung babae. Napasubo lang ako. Wala na ako magagawa. Ano? Gusto mo kumain muna tayo bago tayo manood ng sine? Ha? Taas ang kamay! Ikaw, sumama ka. Basta, bilis! Bilis tayo! Bilis! Bilis mo! Bilis mo! Bilis! Hindi natin akalain ganun mangyayari. Wala tayong magagawa eh. Ganun talagang buhay. Oo, bagay.
Isa pong flash report. Isang mayor at ang kanyang bodyguard na pawang miyembro ng Philippine National Police ang binaril kanina ng mga hindi pa kilalang mga armadong tao. Ayon sa ulat mula sa Luzon PNP Command. Ang mayor ay kinilalang si Nemesio Togonon, 49 anyos. Ang napatay na bodyguard ay si SPO1 Daniel Alcantara. Ayon sa pulisya, ang mga pinag-iinalaan ay mga miyembro ng Sparrow Unit. At yun po mga kababayan ang kabuuan ng ating balita. Ano yun? Takbo na! Amen! Akala ko kung sino na. Lieutenant, I want you to get the necessary authority to take into our custody the 5 women I'll do that, sir. in the shortest possible time. Yes, sir. Sir. Carry on. Hold up to. Huwag kang kikilos sa masama, ha?
Carol, Sino kayo? kami nga. Tiga na, tiga. Revolusyonaryo ako. Ikaw, pusher. Nakapatay ka pa ng pulis. Lahat tayo. Turing nila mga kriminal. Bakit tayo dinala sa ganitong lugar? Kundi para patayin. Tara. Colonel, sila po yung mga babaeng sinasabi ko sa inyo. Magpahinga na muna kayo. Mamaya ako na ipapaliwanag kung bakit kayo pinatawag dito. Mula ngayon, huwag mo munang problemahin ang mga responsibilidad mo bilang pulis. Alam ng senior officers mo na kinuha ka namin. Necessary arrangements have already been undertaken. Sa ngayon, wala munang makakalam sa mga kasamahan mong babae sa pagiging pulis mo. Ano ba talagang klaseng misyon tong papasukin namin? Bakit kailangang mga kriminal ang kasama ko? At saka mo na malalaman pagkatapos ng training nyo. Sige! O laban! O, tama na yan! Tama na yan! Akin na yan! Baka magkasakitan pa kayo. Akin na! O, ikaw! Okay naman! O. Sige, ready! Bilisan nyo! Bilis! Ano ba? Bilis! Ano ba naman itong napasukan natin? Lagi na lang tayo nandito. Tapos, puro pa tayo babae. Ano ba talaga ang mission natin? Ha? Ano talaga? Ikaw alam mo masyado kang mainitin. Ayaw mo ng ganun? Pagkatapos natin mag-ensayo, babalik lang tayo dito. Wala naman tayo masyadong ginagawa eh. Kakain lang tayo. Tsaka, ayaw mo ng ganun? Lalo tayong sumisexy. Ewan ko ba? Pero para sa akin, kung ano man ang mangyari, buong puso kong tatanggapin. Dapat kayong magpasalamat. Kayo ang napili namin. Para sa isang mahalagang gawain. Tsaka nyo na malalaman kung ano ito. Kapag nagtagumpay kayo, sisikapin namin na mapagaan ang kaso nyo. Huwag niyo akong ikumpara sa kanila. Hindi ako karaniwang kriminal. Inaamin ko, marami kong taong pinatay. Ngunit ang mga taong napatay ko, marami at malaki ang kasalanan sa taong bayan.
Kaya karapat-dapat na silang mawala sa mundo at sa bayan. Sino ba kayo para manghusga? Kung ang may mga otoridad nga ay walang karapatang ilagay ang batas sa kanilang mga kamay, kayo pa. Iba ang mga prinsipyo at patakaran namin sinusunod. Habang ang gobyernong demokrasya ang umiiral, ang batas ng gobyerno ang dapat masunod at hindi kayo. Kaya huwag natin pag-usapan kung sino ang tama dito. Kaya, magmula ngayon, sa ayaw nyo at sa gusto, magsasanay kayo para sa isang mahalagang misyon. Marivic, Sir? Sir, Oh. bagong ligo po kayo? bakit? Ano ba tinitingnan mo doon? Kasi sir, may nakita po akong ibon dun eh. Wala naman ah. Sir, maiwan ko muna ho kayo. Sige po. Magandang umaga ho, Kapitan. Magandang umaga rin sa inyo, Major. Alam nyo, Major, tuwan-tuwa ang mga tao dito sa baryo. Simula nung nandyan na kayo sa taas. Wala ho yung Kapitan. At saka, kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababaryo, huwag kayong magatubiling magpaakyat kagad sa kabundukan. At handa akong tumulong. Alam nyo, Major, simula nung tumira kayo dyan sa itaas, wala na ni isang tulisang pumupunta rito. Maraming salamat sa mga tulong na ibinigay nyo sa mga taga rito. Wala yan. Alam mo, Kapitan, sino ba magtutulungan kundi tayo na rin? At kung magkakaroon kayo ng problema, huwag kayong magatubiling
mag-utos kahit sinong tao paakyatin sa taas. Alam nyo, Major, tuwan-tuwa ang mga taga rito sa mga tulong na ibinigay nyo. Wala yon. Paano, Kapitan? Papasyalan ko naman yung mga kababaryo natin. Sige, Major. Oy, Carol, sandali lang. Pwede ka bang makausap? Bakit? Baka akala mo hindi ko alam na may gusto ka kay Tiniente. Baka nagkakamali ka. Ako lamang ang bagay kay Tiniente at wala nang iba. Tandaan mo yan. Mali yung binibintang mo sa akin. Alam mo, wala namang kainat ng tong pag-uusap natin eh. Diyan ka na. Sandali lang. Binabastos mo ako ah. Sobra ka na! Ayoko! Ano ba? Ikaw nag-umpisa! Anong pinagagawa niyo dyan, ha? Sir, nagpapapawis lang. Sige! Umahon na kayo dyan! Mag-ayos na kayo! Ngayong alam nyo na kung ano misyon ninyo at kung gaano ito kahalaga. Siguro naman maiintindihan ninyo kung bakit kayong mga babae ang napili. Ano man ang mangyari, nangangako kami na tutulungan namin kayo na mapagaan ang kaso ninyo. Maganda kahit bukas ng umaga. Madaling araw, aalis tayo. Oh. Talaga itong si Santos, oh. Di na nakapunta ng walang dala dito. Ganyan lang ho talaga kami mga taga-baryo. Tumatanaw lang ho kami ng utang na loob sa inyo. Dahil napakabuti nyo sa amin. Lalong-lalo na kay Major. Walang ano man sa amin yun. Talagang obligasyon namin ang tulungan ng katulad ninyo. Oo, totoo yun. Ano? Isa pa? Major! ito, Kapitan. Contribution namin sa inyong baryo. Dahil tumatanaw kami ng utang na loob sa ginagawa niyong kabutihan sa amin. Medyo malaking kinita namin eh. Salamat ho, Major. Malaking bagay ho itong ibinigay nyo. Alam nyo, Major, mula ho nung mapunta kayo dito sa amin, malaking tulong na ho na ibigay nyo sa aming mga kababaryo. Mahal kayo ng mga taga rito. Maraming salamat ho. Huwag niyong intindihin yun. Sino ba magtutulungan kung di tayo-tayo na rin? Unang-una, taga rito na rin kami. Paano po, Major? Alis na po ako. Ingat ka. Major! Malaking halaga yata yun. Kung tutuusin, maliit pa nga yan eh. Sa itinutulong natin sa kanila. Mas malaki itinutulong nila sa atin. At kung magkukulang tayo ng pagtulong sa kanila, tiyak na madali tayo mapapasok ng pulis at militar. Kung sa bagay, kahit na ano lang... Major! Major, nagpapaliwanag ako, Major!
May bakante pa ho ba? Meron pa ho. Sandali lang ho at mabababayin ko yung mga kasama ko. Ah, ang ginaw! Woo! Siya nga pala. Nasaan ang anak mo? Nasa kapatid ko siya. Hindi na nga siya nakapag-aral dahil mahirap lang ang kapatid ko. Sa totoo lang, hindi ka dapat makulong sa ginawa mo. Dahil pinagtanggol mo lang naman ang sarili mo at ang anak mo. Kung may pera lang sana ako. Pero wala Hindi na nga ako nakakuha ng abogado. Yan ang diferensya sa isang bulok na lipunan. Tayong mahihirap ay walang kapag-apag-asa. Iba ang hustisya para sa atin. At iba rin naman para sa mayayaman. Ang malalakas at may pera, kaya nilang mangibabaw sa batas na ginagamit nila para sa pang-aapi ng kapwa. Oh, ba't nandito ka? Ayun oh, nandun lahat sila sa pula. Hayaan mo sila. Siya nga pala, maaga ba tayo bukas? Hindi naman. Kailangan lang na tsempohan natin na medyo gabi tayo darating sa ating destinasyon. Gusto mo? Paano naman yung setup natin doon, sir? May contact tayo. Hindi tayo susugod kaagad. Obserbahan muna natin at paplanuhin mabuti. Sir, paano naman ako napili na makasama sa misyon na to? Dahil walang eligible na galing sa Army. Kaya nakipag-coordinate kami sa PNP. At yung file mo nga ang binigay sa amin. Dahil sa mga accomplishments mo. At talagang kahanga-hanga para sa isang babae ang mga nagawa mo. Ako man napabilib mo nga ako Kaya lang, bakit sa dinami-dami ng propesyon, ang pagiging pulis pa ang pinili mo? Ewan ko ba? Siguro dahil na rin sa pulis ang tatay ko. Siguro, totoo na rin yung sinasabi ng ibang tao na kung saan nanggagaling ang pinapakain sa'yo, doon ka rin pupunta. Totoo yan. Yan din ang nangyari sa akin. Ang tatay ko sundalo. Kaya, nagsundalo na rin ako. Labib! Gila ka na. Ano ba? Bakit mo ba ako niyayakap?
Siguro napanaginipan mo na naman si Sir, no? Hindi ah. Sige na, aminin Ba? mo na. Hindi. Hindi ko siya Aminin mo napanaginipan. na. Tayong dalawa lang naman nakakaalam eh. Sige na. Ikaw naman. Ang gwapo-gwapo naman kasi niya eh. Sabi ko na nga ba eh. May gusto ka talaga sa kanya, no? Hitam? Ay nako, huwag ka nang magulo dyan. Pagpatuloy na natin yung pagtulog natin. Baka mapanaginipan ko pa siya ulit. O sige, baka mapanaginipan mo siya ulit. Huwag ka nang Sweetie. istorbo ha. Sandali lang. Kayong dalawa sumama sa akin. Hello, Major! Gusto niyo bang masahihin ko kayo? Mukhang pag napagod kayo eh. Tara. Ikaw masyado kang sip-sip kay Major. Tuwing darating na lang sa dito, halos parang linta ka kung pumulupot sa kanya. Ang hindi mo alam, naaasar na siya sa'yo. Palibasa, bakla ka. Hoy, magtigil ka nga. Bakit? Anong masama kung masahihin ko si Major? Naiinggit ka? If I know, bading ka rin. Hindi ba, Pulgoso? Bading ka rin. Wah. Ano ka? Aray, sakit. Oo, pagtitimpla lang ito ng kape. Bisa mo! Oo. Ang buto ko. Ano? Oo. Hey! Oh! Ay, yung kape pala. Oh, ayan. Kumain ka muna. Pambihira talaga yung si Major. Biruin mo. Ipinamigay lang yung halagang 5,000 piso. Eh samantalang tayo, nagpapakahirap dito. Tamo siya. Pamando-mando lang. Di ba? Usapan natin na ang lahat ng malilikom na pera ay bibili natin ng mga armas. Ang hina talaga ng kukutin mo. Palibasa, yung utak mo, napunta na lang dito sa mahaba mong buhok. Alam naman natin ang ginagawa ni Major, pawang pagkukunwari. Para makakuha simpatiya ng mga taong baryo. Ang hindi nila alam, ay ginagawa natin silang panangga sa mata ng mga militar. Ay, bobo ka pala eh. Matalino ka nga, Salamat! pero itimpla mo muna ako ng kape. Ha? Ako na naman? Alalahanin mo, kanang kamay ako ni Major. Dali! Sige. Ay, gawin mo 3 baso. Bakit 3 baso? Eh kami. Lalagyan ko ng lason. Sige na. Ano ka mo? Hindi. Lalagyan ko po ng gatas para mas masarap. Yun, liliwanagin mo. Reklamo pa eh. Baba, nandito na tayo. Malapit na dito ang target area. Iwasan natin ang daan para hindi tayo mapansin. Sige. Kumuha na kayo ng mga dahon. Kumuha na kayo ng mga dahon, bilis! Takpan nyo na yan!
Sige, sige, sige! Bilis! Dalihan nyo! Takpan yung mabuti, ano? Mauna na kayo doon! Sige na, ako na bahala dito! Tara na! Inang, awan tilimabas nga tulisan. Awan ba? Awan. Awan? Awan. Awan ti limabas ditoy. Wala daw eh. Magandang tanghali, oh, Major. Ganda tanghali man. Magandang tanghali, Ganda Major. tanghali. Major, Ubus lang bihag. ayos, Major. Doblehin yung pagbabantay. Malaking pera yan. Iba nararamdaman ko ngayon. Major, mukhang pagod na pagod kayo. Gusto niyong masahihin ko kayo para maginawahan naman yung katawan niyo, ha? Ito ang masahin mo. Narinig mo sinabi ni Major? Marimar? Ako lang daw ang masahihin mo. Hoy, Fulgoso, magtigil ka. Hindi kita type. Excuse me. Gusto daw? Sir, magpahinga muna tayo. Pagod na ako eh.
Oo nga naman, sir. Tsaka kung pwede ho, maligo na rin tayo. Sige, sandali lang kayo ha. Noemi, kamusta ka na ha? Kaya mo ba? Ha? Kayanin mo yan ha? Kayanin mo, Noemi ha? Ako, okay ka lang ha? Mabuti pa, lagyan kita nito para hindi ka ginawin. Kaya mo yan. Lori! Dito ka muna. Marivi! Kayo na muna magbantay dito. Huwag niyo siyang pababayaan, ha? Baka naman maging problema pa yan sa misyon na to. Anong ibig mong sabihin? Iwanan natin siya dito? Baka nakakalimutan mo. Kahit ano man ang mangyari, lahat tayo magkakasama. Walang iwanan. Lahat tayo, palaban. Yan ang itanim mo sa utak mo. Sir, sana magtagumpay tayo sa misyong ito. Oo, sana pagpalain tayo. Sir, ang taas ho ng lagnat ni Noemi eh. Ano po ba ang dapat nating gawin? Bas, sandali lang. Sir, kapag walang naging lunas sa kanyang kalagayan, siguradong sa pagsikat ng araw, bangkay na siya. Paano mo naman nasigurado? Yan ang hirap sa iyo eh. Nakalimutan mo na ba? Matagal akong tumira dito sa bundok. Masakit! Lakasan mo ang loob mo.
Buena. At ikaw, Linda. Babayin ninyo. Tingnan nyo kung may tao. Tayo na. Dito tayo magpapahinga. Ang hinihinging ransom money ay 10 milyon. Ang hideout nila ay nasa isang baryo sa paanan ng isang bundok. Napalapit na sila sa mga taga-baryo dahil binibigyan nila ng proteksyon ang mga mamamayan laban sa mga pirata at masasamang loob. Tinutulungan nila ito sa anumang pangangailangan nila. Kailangan na ng isang military operation laban sa grupong ito para maibalik ang mga hostages sa kanilang magulang. The problem, however, is mahirap lusubin ang hideout nila dahil maraming madadamay na mamamayan. Hindi pwedeng basta pasukin. Kailangan obserbahan munang mabuti ang lugar bago planuhin ang operasyon. Colonel, ano naman ang naisip niyo dapat gawin? Kailangan sigurong mga babae muna dapat pumasok doon at mag-obserba bago tuluyang lusubin.
Tagal pa ba yan? Pwede na yan. Hihina pa yan eh. Kayong kape. Kumakalam na sikmura ko eh. O ito. O naman, bilis. Uy, salamat ah. Sir, nakita ko ang hostage. Nakakulong sa kubo. Sigurado ka? Sigurado ako, sir. Santos, Sir. siguraduhin yung doble ang pag-iingat. Yes, sir. Baka mahalata tayo. Anong pinaplano mo pagkatapos nitong misyon? Ako ang taong hindi nagpaplano. Sa akin, kung anong mangyari, yun yun. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit ka napasok sa gulong ito? Talagang yan ang swerte ko. Tulad yan, makaraos man ako sa misyong ito. Sa tingin ko, hindi na ako makakaraos sa mga galit na pulis sa akin. Napatay ko ang ilan sa mga kasama nila. Tiyak, papatay nila ako pag nagkaroon sila ng pagkakataon. Bakit hihintay mo pa na magkaroon sila ng ganong pagkakataon? Pwede ka naman umiwas. Magbagong buhay. Pumunta ka sa ibang lugar at doon ka mamuhay. Mamuhay ng tahimik. Ayaw mo. Tutulungan kita. Kapag nagtagumpay tayo sa misyong ito, sana'y paintulutan tayo na nasa itaas na walang mangyari. Bala kong mabuhay. Bala kong magbagong buhay. Luluwas ako ng Maynila upang makapaghanap ng isang magandang trabaho. Total, graduate naman ako ng journalism. Kung totoo ang sinasabi niyong tutulungan nila tayo, wala akong ibang hangarin kundi mabuhay ng tahimik kasamang anak ko. Palalakihin ko siya at pag-aaralin hanggang makatapos ng kurso. Para sa ganun ay makahanap siya ng isang magandang hanap buhay. Mabuti pa kayo. Pwede kayo magbagong buhay. Ako wala na. Murder ang kaso ko. Doble pa. Ano mang tulong ang gagawin nila, sa tingin ko, wala pa rin mangyayari. Magsisiman ako sa ginawa ko, wala pa rin. Di ba may kasabihan tayo na habang nabubuhay may pag-asa pa? May pag-asa ka pa, Marivic. Nasa sa atin at nasa Diyos yan. Anong tingin niyo sa misyong to? May laban pa kaya tayo? Mukhang tagilid ang laban natin ah. Depende. Nasa element of surprise na lang yan. Chuck, diyan tayo magkakatalo. Sana nga. Dahil maraming kaso ang naghihintay sa akin sa departamento. Sana'y swertein tayo sa misyong ito. Dahil ang gusto ko, magkakasama pa rin tayo sa ibang sitwasyon at pagkakataon. O ano? Handa na ba kayo sa gagawin natin pagsalakay? This is it. We will attack at dawn. Magsipaganda kayo. Sir, we are now in the area of Palawan Rescue Team. Over.
Pare, pumunta ka muna ron. Ako munang bahala dito. Tayo mo yan, ha? O, sige. Sige. Oh, ba't natutulog to? Uy! Major! Pinasok tayo ng kalaban! Sino ka? Nandito kami para ligtas ka. Tara, dali. Magsigalat kayo! Tara! Sabugin natin. Ay! Baba na! Teka, teka. Ay! Ano gagawin ko? May magtago ka sa kubo! Ah! Marimar! Marimar! Akin na yan. Doon kayo.
na lang bahala sa hostage. Tara! Salamat. Siya ka pala. Pagpari mo sana ako sa mga nagawa ko. Kasalanan. Huwag kang mag-alala. Naintindihan kita. Sir, Ano nangyari? napatay si Noemi. Tara! Sige, mauna na kayo. Ako nang bahala dito. Halika na. Tara! Ah!